I came from the House of Representatives, and I came from the Senate. And I don't want it destroyed. I don't want it laughed at. I don't want it burned down like they did in Nepal. I don't want them throwing tomatoes, throwing dirt, throwing mud at, these institutions. Justice must prevail. Let's not turn this into a comedy na banatan mo yung Duterte, contractors, banatan nyo. Yung ganito, siwalat nyo. Yung parang ano ba ito, nagkampi-kampihan. This doesn't matter whether you're Duterte or Marcos. That doesn't matter. They will fade away. Sa totoo lang, kung totoo man, na yung magbibigay ng tulong sa atin, yung magpapautang sa atin, ay aatras dahil mga balasubas tayo. At hindi ko matanggap eh. Hindi ko muna lang matanggap yun. Wala na akong argument, aawain ko pa, mag-grandstand ka pa, wala na. Para sabihin ng kahit sinong bansa na yung Pilipinas, ganyan ka bulok. At kung meron kaming itutulong, hindi na namin ibibigay yung tulong namin. Dahil puro mga walang yan, ang durugas, yung mga yan, hindi namin mapagkatiwalaan. All man, wala tayo galit. Kung sa naningkit tayo, galit tayo. Pero naningkit din tayo, right? Ang question niya is, what do we do next? Okay, alam natin kung sino yung mga corporate, no? yung mga persons of interest. The point is, what do we do? Where do we go from here? And I hope that our families will be able to answer that. So without further ado, let's ladies first, let's invite Senator Roosevelt to give our first salvo. Thank you, Rod. Thank you, Rod. And good afternoon to everyone, to Roland, to all our friends in media who are here. Wilson, thank you for the kind invitation. And to all our viewers and listeners, readers out there, a very pleasant good afternoon. It's been a while since we've been deluged with hours and hours and hours of hearings in both houses. We've been buried in social media posts, making fun of our members of the House, senators, of people in the Department of Public Works and Highways, contractors, etc. So this has become a national, stage for people, especially those with not much to do, for them to have some kind of a sarsuela. Pinagtatawanan natin, nagagalit tayo pero tumatawa tayo. Hindi natin alam yung iba, naiingit pa. Yung iba, sabi, di naman nila kasalanan kasi mga kontratista, biktima lang. Yung iba, sinasabi, matagal na namin alam yan eh. Ngayon lang nabubukin. I don't want to cast any particular judgment on any one person. Two things. One, I would like to be able to save our institutions that represent the democracy that we are supposed to have. Absolutely. When you say institutions, Congress? Yes, the House of Representatives, the Senate, yes. Malacanang? Malacanang. DPWH? The government agencies. DBM? Even media. Media is an institution. Media is a partner in the processes where democracy fails or succeeds. Diba? So, that is one thing. The institutions must be safe. If you look at the justice system, you may not like, or you may like, the members of the Supreme Court. But they will come and go over time. But the Supreme Court, in the same way the presidency, like or don't like the president, occupant of that position, but the institutions must be preserved and must have enjoy that kind of respect and dignity. So all of these institutions must work so that they will preserve these institutions. Para sa akin, mahalaga yun. I say this especially because I come from both institutions. I came from the House of Representatives and I came from the Senate. And I don't want it destroyed. I don't want it laughed at. I don't want it burned down like they did in Nepal.
I don't want them throwing tomatoes, throwing dirt, throwing mud at, these institutions. That is not deserved at all. So I want just to have that clear. A second thing is, because we want that to happen, we also want to ensure that justice prevails. Diba? Kasi yung tao, gutom na, walang trabaho, galit na, pero hindi na alam kung saan siya pupunta. Anong sasabihin niya? Kanino siya magrereklamo? Hindi na alam saan siya pupunta. Bakit siya ginaganito? Diba? Sabihin mo na lang may ayuda siya. Marami siyang nakukuhang pera. Pag nagkaroon ng baha, hanggang lieg yung baha, paano yung kanyang TV na pinag-ipunan niya ng ilang taon? Paano yung kanyang oven, yung kanyang aircon, yung kanyang electric fan, plancha, damit niya? Yung kanyang sapatos, kotse niya. Sino magsusulit ng mga yun? Dokumento niya, pictures, wala ng graduation, bata. Lahat yan, isipin ko, lista nyo, lahat yung mga nawala sa mga nasalanta. Sino magpabalik niyan? Kaya ba bayaran ng pera yun? Hindi. So, these are things that we have to keep in mind. Justice must prevail. Let's not turn this into a comedy na banatan mo yung Duterte, contractors, banatan nyo. Yung ganito, siwalat nyo. Yung parang ano ba ito, nagkampi-kampihan. This does not matter whether you're Duterte or Marcos. That doesn't matter. They will fade away in our lifetime and in the next. Marami pang dadating. Diba? So, wag natin gamitin yung ganyang klaseng pagkukutsa, yung murahin nyo, yung mga kontratista, etc. Sa mga natin, magagaling sila Uy, tignan mo, ganito. Dalawa na yung mansyon, tatlo na yung mansyon, di ba? So this is what we must. Yeah, what you're saying is this, you don't want to abolish Congress. No. You don't want to abolish. It's not going to solve the problem. It will not solve. If abolishing the institution will not be. These are all symptoms. Para kayo, may cancer kayo, ang simptoma, masakit ang ulo, so bibigyan mo ng gamot yung sakit ng ulo, hindi mo alam yung cancer, nasira na yung kidney. Pumunta na lang sa kidney, sa dugo, di ba? So, kung mayroong institution, mayroong dito na system. Ano bang system? Is the problem, is the system the problem? Alam mo, ang dami namin batas, di ba? Oo. Ang dami mga batas na mayroong mga kinaukulang parusa. So, sino ba ang napaparusahan? Sino ba ang nakukulong? Yung kumuha ng cellphone sa katabi na sa jeep, o naghihintay sa linya, naghihintay ng bus, pag pinuha mo yung kanyang wallet, anong parusa? Pag 50 milyon na ang nanakaw mo, anong parusa? Umabot na ng 1 bilyon, umabot na ng 2 trilyon na pinag-uusapan ngayon. Ano ngayon ang parusa? So magmula dun sa, yung nagnakaw ng wallet o yung nagnakaw ng cellphone, baka yung mamakulong Diba? So, we don't want to get this thing too personal. Ang importante, henceforth, anong gagawin? Kasi dinaanan natin ito lahat Dinaanan natin ito lahat. Marami nga nagsasabi, ganyan talaga napakasakit mo na. Sabihin nila, mga Pilipino kasi yan ganyan talaga hindi ko tinatanggap yun I don't want to accept that. Bakit ko kailangan tanggapin yun? Huwag ka na magreklamo, ganyan talaga yan. Why? Why must I be made to accept this? You want to make 120 million people accept na ganyan talaga tayo? No. Diba? So, ano yan? So, ayusin natin pati yung mga pagdinig. Hindi natin kailangan maging superstar. Hindi natin kailangan, diba? Pero, tingnan natin kung yung tunay na proseso na gagawin natin. Kasi, dadating yan sa pag-file ng kaso, dadating yan sa hukuman. So lahat ng institution, lahat yung mga kasali dito sa paghahanap ng lunas, di ba? At yung mga gumawa, kung totoo man, na yung mga binabanggit, dahil wala akong ebidensya kung totoo man na gano'n, dapat hanggarin sila, harapin kung ano yung kinaukulan o karampatan, pananagot dun sa mga ginawa nila. Kasi alam naman nila na merong batas.
dito sa nagilalabag nila. Alam nila, may batas na nilalabag sila, di ba? Eh, meron pa rin sa yan eh. Huwag kayong magagalit. Huwag niyo mumurahin yung nag-expose. Hindi naman siya kumuha ng kotse, hindi naman siya kumuha ng bahay, pera para pagawa ng bahay. Eh. So, I think, you just have to allow the process to go at huwag kayong mamimili. Kung may isang kanina, sa lunch lang, sinabi sa akin, bakit yung mga Marcos contractors hindi kasali? Bakit Duterte contractors lang? Sabi ko, hindi ko po alam kasi para sa akin, hindi ko kilala sino Marcos, sino Duterte. Hindi ko alam eh. Ako tinatanong nila eh, ma'am, ano yung mga Marcos contractors hindi kasali? Hindi ko alam yun. Yes, Mr. Senator. I agree with you, no? I agree with you na huwag natin siraan ang institusyon. Ang problema dito, and maybe the professor, the commentator, ginagamit nila ang institusyon to protect themselves eh. Konsenso, mahabang konsenso yan. Diba? Hindi mo nangyari ngayon sa Senate, nagandang rewak, then use the Senate. Hindi mo nangyari ngayon sa PAN, mukhang yung investigating panel, yung investigating body. They can also reducing the institution to protect themselves. So that's my problem. Just as a final thing, I'd like to listen to Professor Sigura. He has a very illustrious member of the ACTV, and he has many good things to say for us to learn. No? Pero sa totoo lang, kung totoo man, na yung magbibigay ng tulong sa atin, yung magpapautang sa atin, ay aatras dahil mga balasubas tayo. Hindi ko matanggap eh. Hindi ko po talaga matanggap eh. Wala na akong argument, aawayin ko pa, mag-grandstand ka pa, wala na. Para sabihin ng kahit sinong bansa na yung Pilipinas, ganyan kabulok. At kung meron kaming itutulong, hindi na namin ibibigay yung tulong namin. Dahil kung mga walang yan, ang durugas, yung mga yan, hindi namin mapagkatiwalaan. Anong feeling nito? Pag kayo sinabihan ng ganyan, yun talagang napakasakit para sa amin yun. Hindi ko talaga matik. Sa totoo lang. Dr. Siguro.